Grabe no. Sobrang init. Diyos ko, talagang bitak-bitak na yung... Babawi tayo kasi kambing ang ulam natin. Yes, lupa at saka binungoy. Oo, pinakamasarap. Bukas pa yung kambing. Mamaya. Ito ang daanan niya. Ate Gina, ito po daanan talaga niya papunta doon. Ah, merong kalsada. Ah, ganito din. Yung pupunta natin walang kasama. Interview. Mamaya tingnan nyo na. Yes, meron kaming bisitahin ngayon mga kabayan. Kasama ko ngayon si Ate Gina, Ate Nelly and Kuya Boy and the team. Dahil meron kaming bisitahin dito mga kabayan. So titinan po namin yung sitwasyon. Walking ay ano lang ito mga kabayan. Malapit lang dito kay kay Ate Gina dito sa gitna ng bukid. Oh wow, kahit bukid pero magaganda bahay nila oh. Oh, ayun oh. Puro yero. Kamag-anak nyo po yung dyan, Ate Gina? Ito, lupa nyo pa rin ito. Ay, itong lupa namin. Madam Mary, ito pala. Bukid namin. Ayan, hanggang dito po pala yung bukirin nila ni ni Ate Gina. Ito sanla lang yan. Ito amin talaga. Ah, Ay, yung gubat na yun. oh. Ito. Pero ito daw yung sa kanila talaga. So habang nakasanla siya yung tumatanggap. Opo, parang ganun po. Parang upa. Yung Parang upa. tira, ano ba yun? Yearly. Yearly yung upa ng lupa. O depende kung magkano ang kukunin, kung ilang taon bago tubusin. Depende sa pag-uusap. Nagbubukid ang tatay ko din. Bubukid niya. Halos parehas kami mga kabayan. Si Ate Nelly sanay sa bundok. Si Ate Gina sanay din sa bundok. Parehas kaming sanay sa bundok mga kabayan. Kaya magkakasundo kaming tatlo. Diba? Kasi laki kami ng bundok. Kami nga noon mga kabayan, ang bundok namin, pupunta ka doon bago ka makarating sa mismong pinakabayan namin. Kasi syempre may barangay, tapos sitio ka pa, tapos liblib ka pa. Ay apo, maglakad ka ng 8 kilometro bago mo marating yung bayan. Bago ka makatikim ng masarap na isda. Malapit lang. Oo. Sabi ng mga aita, dyan lang. Malapit lang. Malapit pala sa bangin. Hindi, malapit lang. Malapit sa bangin. Mukhang malapit to sa dagat. Diyan sa unahan dagat na yan. Parang naamoy. Naamoy ko na yung asin ng dagat. Pero ang sarap naman maglakad no, nasa gitna ng Paano pag may tanim palay? Kundi sa pilapil tayo dadaan. Putik. Ingat kayo yung Grabe Para nasa desierto tayo. Doon sa may green. May yero na green likod. Sandaw. Yata din hindi pwedeng tulungan yung ganyan. Yaman. Ito daw yung tinutulungan niya. Dapat pinabas-bas niya. So sila po yung aming tutulungan mga kabayan. Ito mag-asawa. No, dati silang naghiwalay, nagbalikan. No, tapos naghiwalay, tapos nagbalikan ulit. Kaya ganun sila ka-sweet mga kabayan. Sa katunayan, May dugo pa nga siya kasi sumsi. Ano daw? naunahan mo ako, sabihin ko pala, unahan mo na ako yan. Kaya sabik sa isa't isa. Nasobrahan, dumugo. Sobrang parang nabig ang siksik pa. Nakagat. Parang sumisip ng suso. Ano ito ng madam? Mangga, mahapdi yan. Nakaano din akong ganyan. Kailangan pag bagong pitas, hugasan muna. Tapos pag nabalatan na hugasan ulit. Gananon niya. Ay, apo. Luan, yung kwan. Kapitikos lang kasi. Wala po mga kabayan. Nandito kami, tumingi kami ng lupa kasi bibili na ako ng lupa. Oo. Bibili ako ng 10 hektarya.
pagtatanim ng tuloy na tayo. Yes, ito na po ang magiging tirahan ng ating mga homeless na naging recipient po natin mga kabayan. Patatayuan ko yan ng malaking shelter. No? Kaya ito, okay na to sa atin. 10 hektarya, okay na po yon. Okay na, 10 hektarya ang bibilhin natin. Ay, may ano. Ay, nakakain po ba ito, Ate Jane? Ayan, kamachi. Di ba mapaklayan? Kamachili nga. Magsili, Oo. may mapakla, may matamis. Hinog na yung sila, oh. Hinog na, oh. Ito naman sinikwilas, oh. Pero wala pang hinog. Subukan nga natin. Pahingi, ah. Pahingi ng isa. Tikman lang namin. Ito, nakakagamot daw to ng diabetes. Kumbaga maganda para sa mga diabetes. Di ba, Jen? Ay, matamis. Ang sa diabetes. Ang bahay. Kamag-anak mo yung mga bahay. Pero hindi mo na kamag-anak mo Jen. Kapit bahay lang. Hindi ka mag-anak mo. Lahat na mayaman kamag-anak niya. Siyempre, ganun yun. Hindi kamag-anak ng hirap yan. Ito mo naman, oh. Mga more or less 500 meters din. Pero maganda maglakad, ha? Ang sarap maglakad ng ganito, mga kabayan, no? Interviewin mo na kita sa mag-isa. Nag-iisa na lang siya, Jen. Ang ruwang ng asawa. Huwag na natin interview tayo na sumagot. Tinatamad na. May tignan nyo na lang. Kahamot lang. Mahal ng ano. Tapos sabihin mo. Tignan mo, hammer pa yan, oh. Pagpagod na pa yung sakyan niya sa atin. Oo. Parang Coco Martin, oh. Ay, wow! Oh. Wow, sila? Oh. Hindi pati yung bata may ano, karagang. Magandang ay, ano na ba? Magandang umaga, te. Oy, pasensya sa aming disturbo, ha? Oh, maglilitsyon ba kayo? Bakit ang dami yung kahoy? Madam, tag-ulan na naman. Mag-iimbak ng kahoy. Oh, wow, ha? Sana'y puwersa kayong buong pamilya. Wow, mula sa panganay hanggang bunso, nag-aakot ng kahoy, mga kabay, nagtutulungan sila. Wow, saan bahay nyo po? Oh, anong pangalan nyo? Di Marisaga. Nakapalo ako sa'yo, ma'am. Ay, salamat, ha? Ito bahay nyo. Madam. Oh. Kumusta naman kayo dito? Kasi mo na po, madam, okay lang motori ka sa nung arigat. Pamit lagi tao binti panagadalda, ma'am. Sa inyo itong lupain? Ay, hindi, ma'am. Tenant kami, ma'am. Ay, tenant ba kayo? Sabi kasi ng ano sa amin, ay kayo daw nagmamay-ari dito sa lupaing ito. Yun lang yung kay mama ko, madam. Tenant lang kami dito, ma'am. Oh, nasaan ang mister nyo? Ay, yung Trek, yung dalawang anak ko, ma'am, yung unang asawa ko, ma'am, yung hiwalay kami. Oh, tapos po. Ito yung nag-ano na nagpapaaral sa mga, yung dalawang anak ko. Sino po nagpapaaral? Yung itong ama nila, ma'am, yung kasama ko ngayon, pero construction siya. May naging asawa kayo noong una. Wala ko, ma'am. Kasal kayo, hiwalay? Hiwalay kami, ma'am. May asawa na siya sa Cagayan. Siya yung una. Siya yung naunang nag-asawa. Gumanti ka ngayon, nag-asawa ka din. Hindi, ma'am. Nagtrabaho muna ako. Nagtrabaho muna. Ilan ang anak nyo doon? Yung dalawa, ma'am. Ito, ang tangkad naman nitong anak mo. Matangkad ba ang asawa mo? One, ma'am. Oh. Cagayan, ma'am. Ilan sa iyon na nag-asawa ka ulit? Ilan ang anak mo? Itong dalawa. Itong dalawa. Oh, okay lang yun. Ma'am, doon po kayo. Saan? Okay lang. Kahit dito lang muna. No problem. Ito bahay mo. One, ma'am. Oh, maganda bahay mo ah. Anong maganda, ma'am? Papalitan. Bakit? Ano nangyari sa bahay nyo? Siyempre, nabagyo yan, ma'am. Ay, buti na lang hindi binuhat at nilagay doon sa gitna ng palayan. Di ba? At least nanatili pa rin siya ng dyan. At least matibay-tibay. Ibig sabihin, matibay-tibay pa rin dahil hindi talaga asin bumigay. Na ano lang siya, medyo
Ano na yan, ma'am? Yung haligi niya, na ano na siya. bumigay na. Ma'am, talagang yan nga yung inaano namin, ma'am, konti-unti yung bayog. Ang layo nyo dito sa bayan. So, ang asawa mo pumupunta pa, lumuluwas pa ng bayan para Oo, mag-construction. ma'am, noon, yung nagbabike siya. Ngayon, anong sinasakyan niya? Siyempre, ma'am, sa hirap ng gusto niya din yung motor. Hulog-hulugan niya, ma'am. Nagulog-hulog siya. Okay lang yun. At least merong service kasi kailangan naman talaga Kailangan niya, ma'am, kasi sa trabaho. yung Tama. parang naglalakad Kayo, anong ginagawa nyo naman habang nagko-construction ang asawa nyo? Yung kambing pinapalagan ni mama ko. Very good. Inaalagaan ko rin, ma'am. Tama. Kasi wala akong ginagawa. Sayang. Sayang yung oras, sayang yung panahon. 'Di ba? Kahit papaano ay magiging katuwang din doon sa asawa mo na habang naghanap buhay siya dito, ikaw naman ay meron din pinagkakaabalahan na pagdating ng panahon ay kikita din or magkaroon din kayo ng kambing. Yun, ma'am. Nag-almusal na kayo. Tapos na, Anong inalmusan niyo? ma'am, itlog, ma'am. Itlog. Kamatis. Wow, sarap. Itlog maalat o yung itlog na yung ano lang? Itlog, ma'am. Nilaga. Itlog Tapos, ng... yung kamatis, ginisa namin. Tapos na. Tapos na, Bago, ba timing ha? Para bang nag-usap tayo na, ate ha, mangahoy muna kayo doon. At kami ay darating. Parang scripted ang dating, ang eksena. Biro mo, kami ay paparating. Kayo naman din paparating galing doon sa... kuha lang kami dyan ng kahoy. Dyan lang malapit. Kasi kapag tag-ulan na, wala na kami makukuha na So paano kayo magkasya dito sa bahay nyo? Ma'am, kahoy yan. Ay, kahoy ba ito? Akala ko ito na yung bahay nyo. Kahoy pala ito. Kahoy yan, ma'am. Ito pala ang bahay nyo. O pwede bang makapasya sa bahay mo? Ha? So ayan po mga kabayan, nasa lubong natin sila galing nanguha ng panggatong or kahoy mga kami kasama ang mga anak niya. So ito ang bahay ni ate, pangalan mo ulit ate? Gemma, ma'am. Ate Gemma. So sa katunayan po mga kabayan, dahil malapit na daw ang tag-ulan, nag-imbak sila ngayon ng kahoy, ganyan sila kasipag. Talagang lahat magkakasama ang mga bata, no? Ganito, ma'am. Ay, nakakatakot naman. Ma'am. Maliit lang. Ganyan lang po. Baka mamaya ang sarap ng tulog nyo, Hindi, biglang ma'am, talagang nabuwal. papalitan na talaga, ma'am, yan. So ayan po mga kabayan, ang bahay nila, ito ang bahay nila, naging ganyan po dahil sa bagyo, no? Ayan, may mga tali-tali na lang po mga kabayan, Yan, no? upuan doon. Tapos yung poste ay wala. Talagang konti na lang kulang mga kabayan ay bibigay na siya. No? Yan ang kanilang sitwasyon sa bahay ni Ate Gemma. yan, 'di ba? Yan ang loob. Yan ang loob po mga kabayan. Nakakatakot baka ang napasarap sila sa tulog diyan, Hindi, sige ko. no? Or maglabing-labing sila ng mister Hindi niya. na, ma'am. Talaga. Hindi na nila namalayan, gumulong na pala ang bahay nila mga kabayan. Ilan kayo natutulog diyan Ate Gemma? 5 kami, ma'am, minsan. Pang-anim ito. Pero dyan lang kay mama ko, ma'am. Kasi Ito bahay naman ng mother mo. sige, kuya. Sige, pasok lang. So, ayan po ang kanilang munting bahay. Pero napakainit. Oo nga, No, ma'am. kasi yero siya. Tapos yero din yung dingding mga Hindi, ma'am, kabayan. dyan kami, natutulog pag tanghali. Hindi na ako papasok dyan mga kabayan kasi hindi rin ako kakasya dyan. No? Mauuntog ako mga kabayan kasi mababa lang. Napakainit talaga. No, napakainit talaga. Ma'am. So, ang nakakatuwa po mga kabayan, kahit gaano kahirap yung buhay, pero nanatili ang pag-asa sa mga anak ni Ate Gemma. Ayan, no, may nakasabit na mga medalya po mga kabayan. So, yan ang nagpapatunay na hindi hadlang ang kahirapan po mga kabayan sa batang may pangarap sa buhay at gusto mabago ang buhay na hindi lamang na ang cycle ng kahirapan mga kabayan ay nandoon. No, na kahit papaano pagdating ng panahon ay nag-aral sila sa hirap ng buhay mga kabayan na sa kagustuhan ng mga magulang mabigyan ng magandang edukasyon mga kabayan na pagdating ng panahon na kung saan man sila lilipad na mayroon silang panglaban kumbaga, no, para bang
gera mga kabayan, kapag pupunta ka or sasaba ka sa isang gera na kailangan meron ka din dalang bala. So ito yung pinagsipagan sa mag-asawa, nagko-construction, at the same time yung asawa ay gumagawa din ng paraan no dito sa bahay mga kabayan para makapag-aral ang mga anak nila at mabigyan ng edukasyon. Very good. No? Hindi pwede yung rason sa atin hindi nag-aral ang mga bata dahil sa hirap ng buhay. Hindi ganon, ha? Dahil ako ay taga-bundok din, galing din sa mahirap na pamilya, pero sa sipag at tiyaga ng aking mga magulang, kami ay nakapag-aral. Hindi hamak na nilakihan ko dito at namulatan ko mga kabayan, mas wala tong sinabi kung sa bukid or sa bundok, wala tong sinabi mga kabayan, liblib, no? Talaga as in. Pero sa awa ng Diyos, sa kagustuhan na makapag-aral kami, nagsipag ang aming mga magulang para hindi na maulit yung kahirapan kung ano yung na-experience sa mga magulang namin. Ganon din sila ni Ate Jema. O, sakay tayo. Ay, sakay tayo. Upo tayo. Saan tayo upo? Yan. Nakaupo na? O, hawak ha, hawak. Oh, hawak. Oh, brum, brum. Oh, di ba napatawa ka rin sa Ate Jema? Yan ang gusto ko. Kahit mahirap ang buhay mga kabayan, ay wag pa rin natin kalimutan, no? Magsaya, tumawa, ngumiti, libre naman eh. Di ba? Gaano ba kahirap ang buhay dito sa bukid, Ate Jema? Sobrang hirap talaga, ma'am. Kung kahit na mahirap, itinataguyod pa rin, ma'am. Kahit anong hirap talaga, magtanim ng mga gulay para pag lumaki, may binta. Para yung paggastusan ng mga allowance ng mga bata, yun. Ano yung pinakamahirap na na-experience mo sa buhay na parang gusto mo nang sumuko, Ate Jema? Ma'am, nung walang trabaho yung asawa ko noon, ma'am, tatlong buwan, ni piso noon, wala talaga kaming nahawak na pera noon. Pero nagpapanalangin na lang ako na yung marating namin na pagsubok, makayayanan namin, ma'am. Kasi na po, ma'am, talaga, kaming binaybayan, ma'am. Ano binabayan? Ma'am. Parang hindi niya kami pinapabayaan, ma'am. Hindi kayo pinabayaan. Tama. Kasi nagsisipag naman kayo at alam naman ni God na kaya niyo yung mga pagsubok. No, minsan kasi ang pagsubok ay talagang habang nabubuhay tayo nandiyan, hindi tayo makaligtas, 'di ba? Ang mahalaga doon ay nakayanan natin at nagawaan natin ng paraan. Ano ba ang trabaho mo dati, Ate Jema? Nung hiwalay na kami ng yung asawa ko, 2018, naghiwalay kami, ma'am, yun. Kasal po kayo doon. Kasal kami, Bakit naghiwalay kayo? Maitanong pwede, bakit ang maitanong kung bakit naghiwalay kayo? Di ba yung asawa ko kasi, ma'am, yung una, sagingan yun, ma'am, nagde-deliver sila sa bayan, sa Sambales ng saging. Kasi Saan po kayo nakatira dati? Dito, ma'am. Dito talaga. Oo, ma'am. Yung asawa mo na una dito din? Hindi, ma'am, Cagayan siya, ma'am. Cagayan Valley? Yun, ma'am. Ang layo. Nung kumuha sila ng mga sagingan dun sa Cagayan, ma'am, bumalik sila kasi nung bagyo noon, hindi sila makapunta. Ilang taon silang hindi nakapunta sa Cagayan, ma'am. Nung 2018 na yun, mga March yun, ma'am, nagbiyahe sila, hindi siya nagpaalam na nagbiyahe. Pumunta ako sa sa pisto nila, kunin ko yung pera, yung sahod niya. Wala na siya dito, sabi niya, ma'am. Kaya kinuntak ko yung kapatid niya doon. Ilang araw yon. Siyempre, ma'am, kailangan din ng budget namin, yung mga bata nag-aaral. Kinuntak ko, sabi yung kapatid niya, wag mo nang asahan, ading, sabi niya. May na yung asawa mo dito, sabi niya, yung babae hindi na, ayaw niya nang pauwiin, ma'am. Ayaw na umuwi yung babae dun sa bahay ng asawa ko doon. Ilang buwan yun na nawala siya, na nagkaroon ka agad ng... 2018. Nung nalaman o narinig mo sa dalawang tainga mo na wag mo nang asan ading kasi meron ng iba, anong naramdaman mo? Masakit, ma'am. Hindi ko alam kung anong gagawin ko yung dalawang bata kasi maliliit sila. Tapos umiyak ako noon, nagmukmuk ako dyan sa loob ng bahay. Pero hindi ganyan yung bahay namin, konti. Nagmukmuk ako, umiyak. Tapos sabi ng mama ko, wag kang umiyak, sabi niya.
magtrabaho ka, palakihin mo yung mga bata, sabi niya, ma'am. Kaya yun, nung nagtrabaho ako dyan sa, sa Lukap, ma'am. Pinapalaki mo yung mga anak Oo, mo. ma'am. Pero nung nakita ko yung 2020, yung tatay nila, yung nakita ko, nagsama kami, ma'am. Ano yung naramdaman mo ng mga panahon na yun na maliliit pa ang mga anak mo, Ate Gemma, and then iniwan ka sa ere kung Sobrang kailan? sakit, ma'am. Paano mo nakayanan? Parang mababaliw ako, pero inisip ko yung mga bata, ma'am. Yung parang gusto ko sana yung yung magpakamatay, pero sabi ko masakit din pag mawala ako sa kanila. So wala kang sinabi, okay sige kung hindi ka babalik dito pero wag mong kalimutan ang obligasyon mo sa mga anak natin. Magpadala ka ng sustento. Wala, ma'am. Hindi siya nagpapadala. 2018, ma'am, umalis na. Wala na siyang padala ni piso yun, ma'am. Wala. Yung papa nila, ito, ma'am. Yung Sumalo? kasama. Oo, siya yung nagpaaral. Simula nung bata hanggang ngayon, siya nagpaaral na. Kahit linggo, imbes na magpahinga siya, ma'am, hindi. Kasi inano niya na, hindi magtrabaho ako, allowance niya na naman sa Lunes, ganun niya, ma'am. Kung paano Oo, ma'am. ang mga bata. Oo, ma'am, yun ang inisip niya. Kasi kaysa sabi ko, magpahinga ka, sabi ko, hindi. Hanggang ngayon, wala siyang padala? Wala, ma'am. Walang tulong mula ma'am, noon? wala. Ay, mayroong ipatulong nung July, ma'am, 1,000. Nanghingi ka o kusa niyang pinadala? Ma'am, binigay nila. Sila ang nagbigay? Oo, ma'am. 1,000? 1,000, ma'am. Tinanggap mo naman din? Hindi, ma'am, sa kanila, yung mga bata, hindi ako, ma'am, sila nagchat-chat. Hindi ako nagchat-chat, sila, yung mga bata. 1,000 yung pinadala, pinajikas sa pinsan ko, yung madam. Kinuha na yung mga bata, naghatian sila, tag 500. Pero ganun pa man ang sinapit at Ate Gemma, pero kahit papaano nabigyan ka rin ng pangalawang pagkataon na deserve at kaya niya, no, na walang unconditional love, na alam mo yon, na walang pag-alilangang pagmamahal at pagtanggap dito sa mga anak mo. Tinanggap na higit pa sa sariling anak, kasi nga ang sariling tatay o sariling anak, no, hindi nga niya nagawa, na nahahayaan niya, na nabaliwala niya, na hindi man lang niya sinuportahan buhat nung ikaw ay iniwan sa ere, pero nakatagpo ka ng lalaki na lubos na nagmahal sa iyo, na nakaunawa at nakaintindi at nagbigay sa ng bagong pag-asa, na binuhay ka niya, Yes, ma'am. inakay ka niya. Bihira yung ganyan, Ate Gemma. Yes, ma'am. Napakaswerte hindi mo. niya ma'am, yung kahit na hindi niya inano sa akin na yung anak mo, ikaw na hindi, wala po ako narinig sa akin. Wow! Diba? Kung ang unang asawa mo na kasado ka, no, na sarili niyang anak ito, pero nakayanan niyang talikuran. Pero itong pangalawa mo na hindi kay kasado, no, at hindi niya itutunay mga anak, Yes, pero ma'am. ang pinaramdam niya ay higit pa doon sa tunay na anak. Tama ka, ma'am. Oh. 'Di ba? So, ano naman ngayon ang pakiramdam mo, Ate Gemma, na nakatagpo ka ng, 'di ba? Dati talagang sabi mo gusto mo pagkamatay, pero ngayon Yes, ma'am. ay nakatagpo ka ng lalaki. Ano ngayon sa pakiramdam mo? Siyempre masaya, ma'am, tapos nakakagaan ng loob kasi lahat ng ng gawain niya, kahit na magkahoy pa ng hapon na darating siya ng galing ng trabaho, sinasamahan pa rin niya kami kumukuha ng kahoy dyan. Mapapanood ka niya, Ate Gemma, anong gusto mong sabihin doon sa pangalawang asawa mo Wala, na nagmahal dito sa mga anak mo, na tinanggap niya ng buong? Anong mensahe mo kay Jandre na grabe yung pagmamahal niya sana, sa mga anak? Sana hindi siya magsasawa sa kanila at hindi siya magbabago. Tuloy niya pa rin kasi hanggang pagtanda niya, andyan sila lagi. At mag-aral sila ng mabuti, ma'am. Tama. Yun lang ang inaano niya, ma'am, yung mag-aral lang sila kahit anong hirap, basta makapagtapos lang sila ng pag-aaral. Maitanong ko lang po, Ate Gemma, ni minsan nabanggit mo kanina na umagri kayo doon sa sinabi kong hinarap niya yung obligasyon na kahit hindi siya yung tunay na magulang dito sa dalawang anak mo or tatlong anak or Ma'am. dalawa. Pero ang pinakita niya ay higit pa sa tunay na anak. Minsan ay hindi nyo napag-awayan o hindi mo narinig
sa bibig niya na inaayawan niya yung dating anak mo doon sa dating Yung asawa? ito, ma'am. Opo. Hindi, ma'am. Wala akong narinig na kahit Talagang ang pinakita at pinaramdam yung niya. inano niya tong dalawa, ma'am, yun pa rin yung pinakita niya sa kanila. Wow. Walang yung pantay-pantay lahat sila, ma'am. Wala yung dalawa lang yung anak niya, yung Paborito niya. favorite na yung pagkain, yun sa kanila. Hindi, ma'am. Lahat kami. Pantay. Oo, ma'am. Salo-salo kami kakain ng umaga. Tanghali lang kasi may trabaho siya. Gabi, ma'am, yun. Salo-salo kami. Yun ang ulam namin lahat. Wala siyang, kumbaga, yun na, tama. Wala siyang paborito. Yun, ma'am. No? Pantay-pantay. Yes, Ang ma'am. tingin niya, ang turing niya sa lahat ay iisa. Oo, Pantay-pantay ang pagmamahal. Wow. So, anong oras naman siya makauwi? Mga alas 4, ma'am, minsan 4:30. Anong oras din siya umaalis sa umaga? Mga 6:15, ma'am. Araw-araw yan. Yun, ma'am. Araw, ang dating niya ay hapon na. Oo, Puro ma'am. trabaho. Oo, ma'am. Trabaho lang, ma'am. Pag aalis ng umaga, kakain, alis ng trabaho. Tapos pagdating ng hapon, yun, mga alas 4 o 4:30, kapag andyan kami nangangahoy, pupunta din dyan kung walang tao dito na datinan niya. Alam niyang naandyan kami sa ma'am. Kumusta naman yung pagkain niya sa araw-araw? Katulad ngayon, anong tanghalian nyo mamaya? Kasi malapit na. Marami nga kang kahoy. Ang tanong, marami din ba kayong maisasaing? Minsan, ma'am, bibili kami dyan sa sa sentro, yung Kilo-kilo. kinilo-kilo, ma'am. Kasi i-budget namin din, yung pera na budget. Namin ng sardinas yung gulay, lagyan namin ng ng Sahog. malunggay, ganun, ma'am. Tapos Oo, itlog, ma'am, ganun. sardinas, itlog, sardinas, ganyan ang... Ganyan, ma'am. Araw-araw ang Oo, ma'am, ulam. ganyan yung ulam namin. Tapos maggulay din kami, ganun. Ang mga bata nag-aaral lahat. Ay, oo, ma'am. Very good. Ngayon sila mag-aral, ma'am, kasi yan. Grade 10 yung panganay, ma'am. Tapos grade 7. Tapos, Ay, grade 7 na ito. Oo, ma'am. Tapos kinder po to, tsaka daycare. So po, lahat na ma'am. talaga sila mag-aral. Opo, ma'am. Mag-aral sila. Malapit ba ang eskwelahan dito? Malayo, ma'am. Doon pa sa Saan? Saan sila dadaan? Doon sa barangay hall, ma'am. Ah, dito din Oo, dadaan. ma'am. Diyan kami dadaan. Maglalakad kami hanggang doon. Sa bagay, kami nga 5 or 7 kilometers araw-araw binabaybay namin yung daanan. Pero akyat baba, akyat tiyaga baba. lang talaga, ma'am. Yes, akyat baba, akyat baba. Kung hindi ka Sa talaga tiyaga. magtiyaga, hindi ka makakapag-aral yung mga bata. Talagang ihatid mo talaga kahit tag-ulan dyan. Ihatid talaga. Kawawa Para man sila makapag-aral. kawawa man sila maglakad, pero mas kawawa sila pagdating ng panahon na wala silang Oo, pinag-aralan. ma'am. Na makikita natin yung mga anak natin na kawawa sila. Yun, ma'am. Kasi tayo nga, trabaho natin, nasa bukid na. Pagdating ng panahon, nasa bukid pa rin yung mga anak natin. Wala nang ginhawang matitikman or mararanasan yung mga anak natin. Inano niya kasi, ma'am, kasi yung papa nila to, grade 3 lang ang niya, ma'am. Na pag-aral siya kasi hanggang grade 3 liti lang. Kasi, ma'am, Ha? nagka-liti siya. Anong liti? Taga inanupakan liti. Bisaya? Bisaya, ma'am. Bisaya ang imong asawa. Ano, ma'am? So Leyte siya, Yes, ma'am. hindi na nakapag-aral. Grade 3 lang daw siya, ma'am, kaya sinasabi niya lagi na mag-aral kayo. sabi Tama. niya. Kumbaga doon siya kumukuha ng lakas ng loob dahil kulang siya sa pinag-aralan. Gusto niya, yung pangarap niya ay dito matupad sa Oo, mga ma'am. anak niya. Mag-aral kayong mabuti hindi ako nakapag-aral. Grade 3 lang ako kahit anong hirap. Sabi niya, ma'am. Ilang taon na si mister mo? Ma'am, 31. 31, tapos ikaw? 36, ma'am. Mas bata ng konti sa'yo. Bata pa, 31, no? Pero ang utak ay Ano na yung napaka-matured utak niya, niya, ma'am? no? At pamilya talaga ang Yes, ma'am. ang kanyang inaatupag. Ilang taon na kayo magkasama sa pangalawa mong asawa? Ma'am, mag-aanim. May mensahe ka doon sa dati mong asawa para sa mga anak mo kahit hindi para sa iyo dahil meron ka nang minamahal. Yung para na lang sa anak mo, anong mensahe mo doon sa kanya para sa dalawang anak mo na naging anak niyo noon? Kahit man lang siya na magbigay lang man kahit kunting lang sustento sa kanila, hindi naman para sa akin, para sa kanila kasi high school na sila.
Siyempre mahirapan din yung Tama, kasama ko, ma'am. Kahit konti man lang na mabigyan nila ng allowance nila. Sa pag-aaral. Sa pag-aaral nila. Malaking bagay na po Malaking yun. na bagay na yun, ma'am. Tama. Oo nga naman, totoo nga naman, no? Kasi nakakahiya yun, ha? Iasa mo yung obligasyon dito sa pangalawang asawa ni Ate Gemma. Magbigay-bigay. Huwag iraso na, may anak din ako dito, mahirap ang buhay. Hindi, ma'am. Sinabi, nag-chat sila na siyempre walang trabaho yung asawa ko. Oo. Sabi nila kailangan din ng pera nila na allowance. Ang rason naman nila, ma'am, walang pera. Hindi. Hindi rason yun. Lahat Kaya- naman tayo. Hindi na nila chinatayaan nyo na. Kung walang pera, nag-asawa nga ulit. O naghanap nga ng gastusan ulit, wala bang pera? Kapag ang lalaki or babae na naghahanap, lalo na pag lalaki no, na naghahanap ng 1, 2, 3, 4, ibig sabihin, masipag at maraming pera. Oo, ma'am. 'Di ba? So pinasok niya na maraming obligasyon. So ibig sabihin kaya niyang panindigan 'yon, kaya niyang maghanap buhay para masustentuhan niya ang mga anak niya. Yes, ma'am. Hindi naman pwedeng anak ka ng anak na wala kang sustento. Hindi naman pwedeng ganon. Yes, mama. 'Di ba? Kawawa naman yung mga bata. Sinasabi lang niya na wala kahit na mayroon. Yun lang. Ayaw siguro niya kasi Ayaw alam niya na meron ng sumalo sa obligasyon oo. niya. Oh. So ayan po mga kabayan. No, hindi natin akalain na napadpad tayo dito sa bukid. Nag-i-enjoy din ako sa senaryo sa paglalakad namin mga kabayan. So ayan, nakita natin yung bahay na napakainit and then malapit na po talaga bibigay. No? Malapit na po talaga bibigay mga kabayan yung kanilang bahay at hindi nga natin matambay-tambayan dahil syempre feeling ko napapasok lang nila yung bahay sa oras ng hapon na or gabi na dahil pag ganitong oras mga kabayan matik napakainit talaga no, napakainit, halos hindi ako nga makatayo sa lobby kaya hindi na ako pumasok kasi feeling ko talaga hindi ako makakatayo sa loob mga kabayan, abot ko na yung bubong at napakainit sa loob ng bahay. No? Mga kabayan, bahala na kung anong gagawin natin habang may buhay, may pag-asa. So titinan po natin no, at gagawa tayo ng paraan kung ano yung makayanan natin sa abot ng ating makakaya mga kabayan. No, bahala na si Lord. Okay? So see you next episode po mga kabayan. We love you all. God bless us all. Bye! Thank you for watching mga kabayan. Don't forget, like, share, and subscribe. And please, click the notification bell para updated po kayo sa ating mga videos. Thank you! Bye!